Mabuhay at magandang araw sa inyong lahat. Malugod ko kayong tinatanggap ditong muli sa ating minamahal na Doers TV channel. Ang ating paksa at babasahin ngayon ay mula sa banal na misa ay may pamagat na tinapay na nagmula sa langit. Taos puso akong inaanyayahan ang lahat ng ating mga tapat na subscribers ng Doers TV, ang buong YouTube community, ang ating mga kababayang OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa para sa pamilya, ang ating mga local workers na masigasig na nagtatrabaho araw-araw. Gayon din tinatawagan ko ang ating mga magulang na gabay ng tahanan, mga estudyante na pag-asa ng ating bayan, ang ating mga minamahal na senior citizen na puno ng karunungan, ang ating mga kapatid na walang trabaho na kasalukuyan naghahanap ng pag-asa at gabay, at lalo na ang ating mga kagalang-galang na pampublikong opisyal at mga tagapaglingkod ng bayan. Lahat kayo'y mahalaga sa Diyos at mahalaga rin sa amin dito sa Doers TV. Huwag po ninyong palalampasin ang magandang mensahe ng Diyos para sa ating lahat ngayong araw. Manood po kayo at huwag ititigil hanggang sa dulo ng ating vlog dahil tiyak na may dadalhin tayong liwanag. Itong liwanag, pag-asa at pagpapala sa inyong mga puso at buhay. Halina't sama-sama nating pakinggan at pagnilayan ang salita ng Diyos. Mga pagbasa sa banal na misa. Sa linggong ito, ikapito ng Hunyo, taon 2026, dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan ng dugo ni Kristo. Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Deuteronomio chapter 8 verse 2 hanggang verse 3 at verse 14b hanggang verse 16a. Sinabi ni Moises sa bayan, alalahanin ninyo ang lahat ng daang pinagdadalhan sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos sa ilang sa loob ng 40 taon. Pinaghirapan at ginutom niya kayo upang subukin at alamin kung tutuparin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Ginutom niya kayo at pagkatapos ay pinakain ng manna, pagkaing hindi ninyo kilala ni ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpapalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya ang nubay sa inyo sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na ahas at alakdan. Kung saan walang tubig, siya ang nagpapaagos ng tubig mula sa matigas na bato at sa ilang ay pinakain kayo ng mana, pagkaing hindi ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahalagang talata, Deuteronomio Chapter 8 verse 3. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Panginoon. Tumutugong awit, mga awit mula sa chapter 147 verse 12 hanggang 13, verse 14 hanggang verse 15, verse 19 hanggang verse 20. Tugon, purihin mo o Jerusalem ang Panginoon. Purihin mo o Jerusalem ang Panginoon. Luwalhatiin mo o Zion ang inyong Diyos sapagkat pinalakas niya ang mga haligi ng iyong mga pintuan at pinagpala ang inyong mga anak na nasa loob mo. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hangganan at pinupuno ka ng pinakamasarap na trigo at ipinapadala din niya sa kanyang mga utos sa lupa at mabilis na naisagawa ang kanyang salita. Ipinahayag niya ang kanyang mga salita kay Jacob, ang kanyang mga batas at utos sa Israel. Hindi niya ito ginawa sa ibang bansa. Ang kanyang mga utos ay hindi nila nalalaman. Tugon, purihin mo o Jerusalem ang Panginoon. Mahalagang talata mula sa Aklat ng Awit, chapter 147 verse 14. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa iyong mga hangganan at pinupuno ka ng pinakamasasarap na trigo. Sa ikalawang pagbasa, mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 10 verse 16 hanggang verse 17. Mga kapatid, ang kupang pinagpapala
na ating pinagpapala, hindi ba't pakikinabahagi ito sa dugo ni Kristo? At ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba't pakikibahagi ito sa katawan ni Kristo? Dahil sa iisa lamang ang tinapay, tayong lahat, kahit marami, ay iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa iisang tinapay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahalagang talata mula sa 1 Korinto, verse 10, verse 16 hanggang 17. Ang kupang pinagpapala na ating pinagpapala, hindi ba't pakikibahagi ito sa dugo ni Kristo? At ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba't pakibahagi ito sa katawan ni Kristo? Dahil iisa lamang ang tinapay, tayong lahat, kahit marami, ay iisang katawan, sabagat tayong lahat ay nakikibahagi sa iisang tinapay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mula sa mabuting balita ayon kay San Juan, chapter 6, verse 51 hanggang verse 58. Tugon bago ang Ebanghelyo. Ako ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit. Sabi ng Panginoon, ang sinumang kumakain ng tinapay na ito at nabubuhay ay nabubuhay magpakailanman. Hallelujah. Sinabi ni Jesus sa mga ito, ako ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit. Kung ang sinuman ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman para sa buhay ng mundo. Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo at nagsabi, paano maibibigay ng taong ito ang kanyang laman upang ating kainin? Sinabi naman ni Jesus sa kanila, talagang sinabi ko sa inyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain sa aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako ay nananatili sa kanya. Gaya ng buhay na ama nang nagsugo sa akin at dahil sa Ama ay nabubuhay ako. Gayon din ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumababa mula sa langit. Hindi ito katulad ng mga manna na kinakain ng inyong mga ninuno. Sila'y kumain nga, pero namatay pa rin. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, O Kristo. Pinakamahalagang talata mula sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 51 at verse 54. Ako ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit. Kung ang sinuman ay kumakain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Mula sa Juan, chapter 6, verse 51. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Mula sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 54. Ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang tinapay na nagmula sa langit. Sana po ay naging malinaw at makabuluhan ang mga pagbasang ito para sa inyong lahat. Naway punuin kayo ng pag-asa at pagpapala ng Diyos. Panalangin para sa lahat nating manunood. Batay sa tema, tinapay na nagmula sa langit. Amang banal at makapangyarihan, dakilang Diyos na lumikha at tagapag-alaga naming lahat, lumalapit kami sa iyo ngayong araw na puno ng pasasalamat at pagpupuri. Salamat po sa magandang regalo ng buhay at sa salita mo ang aming pinakinggan at pinagninilayan ngayong kapistahan ng iyong anak na Hesukristo, ang tunay at buhay na tinapay na bumaba mula sa langit. Inaaalay namin sa iyo ang panalangin ito para sa bawat isa sa aming mga mahal na manunood dito sa Doers TV, para sa aming mga tapat na subscribers at buong YouTube community. Pagpapalain nawa kayo ng Diyos ng saganang-sagana. Nawa ay manatili kayong matatag at mapanampalataya at ang bawat mensahe ng Diyos na inyong mapapanood dito ay maging liwanag
sa inyong landas. Para sa aming mga kababayang OFW, amang mahal, yakapin mo po sila sa iyong maamong bisig habang sila ay malayo sa pamilya at sariling bayan. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan at diwa. Ingatan sila sa lahat ng mga panganib at pagbilisin ang araw na makauwi sila ng ligtas, masaya at puno ng tagumpay kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Para sa aming mga manggagawa at lokal na empleyado, patatagin mo po ang kanilang mga lakas at galing. Pagpapalain mo po ang kanilang mga gawain upang makapagbigay sila ng maayos na buhay para sa kanilang pamilya. Gawin mo silang matapat at mabuti sa kanilang tungkulin na parang paglilingkod hindi lamang sa tao kundi sa iyo rin. Para sa ating mga magulang, bigyan mo po sila ng mga karunungan, pasensya at pagmamahal upang mapapalaki nila ang kanilang mga anak ng tama at may takot sa Diyos. Maging matibay nawa ang pamamahalaan sa bawat tahanan at ikaw ang maging sentro ng bawat pamilya. Para sa ating mga estudyante, buksan mo po ang kanilang mga isipan at puso upang matuto sila ng mabuti at maging karapat-dapat na pag-asa ng ating bayan. Gabayan mo po sila sa kanilang pag-aaral, ilayo sila sa masasama at punuin ng pangarap at layunin na ayon sa iyong kalooban. At para sa ating mga minamahal na mga senior citizen, pagbalikan mo po ang kanilang lakas, paginhawain ang kanilang mga karamdaman at punuin ng kapayapaan at kagalakan ang kanilang mga puso. Nawa ay damhin nila ang aming pagmamahal at ang walang hanggang pag-ibig mo. Para sa ating mga kapatid na walang trabaho at naghahanap ng pagkakataon, amang mapagmahal, huwag nawa silang mawala ng pag-asa. Ikaw ang aming tinapay na nagbibigay buhay. Ikaw ang magbibigay ng pagkain at lunas. Buksan mo po ang mga pinto ng magandang trabaho at pagkikitaan para sa kanila at iparamdam na hindi sila kailanman nilulubagan ng iyong pagmamahal. Para sa ating mga kagalang-galang na opisyal at tagapaglingkod ng bayan, punuin mo po sila ng katapatan, karunungan at malinis na puso upang mapamunuan nila ang ating bayan ng makatarungan at para sa ikabubuti ng lahat. Gabayan mo po sila na laging unahin ang kapakanan ng taong bayan bago ang sarili. Panginoong Hesus, ikaw ang tinapay na nagmula sa langit. Nawa ay ikaw ay laging puno ng aming mga puso kapag kami ay nagugutom at nauuhaw sa pag-asa, sa kapayapaan at sa pagmamahal. Ikaw lamang ang aming hanap at ikaw lamang ang aming kailangan. Tulungan mo kaming manatiling nakakabit sa iyo dahil gaya ng iyong sinabi, ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako ay mananatili sa kanya. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at ipinagkatiwala sa iyo, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid at manunood, ito na ang ating pagtatapos. Maraming salamat po sa inyong mahalagang oras at sa panunod. Hanggang sa huling sandali ng ating vlog ngayong araw, sana ay naging masagana, malinaw at puno ng kahulugan para sa inyo ang lahat ng mga pagbasa at sa salita ng Diyos na ating pinagninilayan, na si Hesus Kristo mismo ang tunay at buhay na tinapay na bumaba mula sa langit, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa sino mang kumakapit sa Kanya. Sa ating mga subscribers ng Doers TV at sa buong YouTube community, patuloy tayong maglalakbay ng magkasama sa landas ng pananampalataya. Huwag tayong magsasawang pakinggan at isabuhay ang salita ng Diyos. At sa ating mga mahal na OFW, patuloy kayong patatagin ng Diyos. Kayo ang aming mga bayani at ang Diyos na nagbibigay ng mana sa ilang. Siya rin ang magbibigay sa inyo ng lakas at pag-asa sa bawat araw na malayo kayo sa tahanan. Sa ating mga manggagawa at lokal na empleyado, pagpapalain nawa ng Panginoon ang inyong mga kamay at gawain. Ang Diyos na si tunay na tinapay ang magbibigay ng sapat na biyaya para sa inyong pamilya. Sa ating mga magulang, kayo ang haligi at ilaw ng tahanan. Nawa ay laging pagtibayin ni Jesus ang inyong pagmamahal at gabay sa inyong mga anak. Sa inyong mga estudyante, kayo ang pag-asa ng ating bayan. Pakainin nawa kayo ng Diyos ng karunungan at talino habang hinihanda ninyo ang inyong mga kinabukasan.
sa inyong mga minamahal na senior citizen or sa ating mga minamahal na senior citizen. Kayo ang ating kayamanan. Yakapin kayo ng Panginoon sa kanyang pagmamahal at bigyan ng mahimbing na kapahingahan at kalakasan ng katawan. Sa ating mga kapatid na kasalukuyan naghahanap ng trabaho at naninirahan sa kadiliman at pag-asa, huwag kayong mawawala ng tiwala. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Hindi niya kayo pababayaan. Darating din ang liwanag at lunas sa inyong buhay. At sa ating mga kagalang-galang na pampublikong opisyal at mga tagapaglingkod ng ating bayan, nawa ay laging gabayan kayo ni Kristo, ang tinapay na nag-alay ng sarili para sa iba, upang kayo rin ay magiging tunay na pagkukunan ng pag-asa at serbisyo para sa ating sambayanan. Paalala lang po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Doers TV, pakimpindot na lang ng subscribe button at i-click ang bell upang una kayong makakatanggap ng abiso tuwing tayo ay may bagong vlog ng salita ng Diyos. I-like na at i-share din po natin ito sa ating mga kaibigan at pamilya upang mas marami pa ang magpagpala ng mensaheng ito. Dalangin ko na ang kapayapaan, pagmamahal at pagpapala ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesukristo ang tinapay na nagmula sa langit. Ng Panginoong Hesukristo ang tinapay na nagmula sa langit at ang banal na Espiritu ay sumasa inyong lahat ngayon at magpakailanman. Muli, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Magkita-kita tayo muli sa ating susunod na vlog. Paalam po at Diyos nagpala sa inyong lahat. Bye-bye!